ipinipicture out na kung ano talaga yung mangyayari dyan o ano yung mga ilalagay, kasi wala nang thrill kapag ganyan. Kung ano, wala nang abangan yung mga manunood kasi alam na nila kung anong mangyayari. Ayan po, yan na muna pong update natin mga Gwenny, at abang-abang lang po kayo sa mga susunod na magaganap at mababago dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Wala tayo, walo at yung isang nasa extension yung gagawin niya. Ayan, may gagawin dyan yung sa maliit na extension na yun. Nagawa ng mga pulis ay hinaharangan dun sa ano, sa pagkatapos dun sa pataas. Ayun, hinaharangan na nila para hindi na makapasok yung mga sakyan kasi pangasintad sa first floor. At pagkatapos siguro ng ano niyan ay dun na sa taas, kasunod baka mahuli na yung pagkatapos sa taas, baka yung hagdan ang isunod. May dadating pang semento, may konting bakal at yung buhangin na kasama dun sa order ko. At yan, patuloy pa rin silang gumagawa, sila carpenter sa taas. At madali lang ang mga yung taas siguro maghapon okay na. Yan lang naman, yan lang part, yung part na lang yan. Yung part na yan lang yung lalagyan ng sintada kasi may plano na dyan. Saka na lang yung plano ay re-reveal ano talaga, kasi pag ganitong nasa process pa ng paggawa ay hindi mo dapat ipinipicture out na kung ano talaga yung mangyayari dyan o ano yung mga ilalagay, kasi wala nang thrill kapag ganyan. Kung ano, wala nang abangan yung mga manunood kasi alam na nila kung anong mangyayari. Ayan po, yan na muna pong update natin mga Gwenny, at abang-abang lang po kayo sa mga susunod na magaganap at mababago dito sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan po, hanggang sa muli. A few moments later. Mga Gwenny, napakainit ng araw ngayon. Gagaling pa lang namin sa palengke. Namili naman ng titinda mamaya para sa mamaya. At kanina ay dumating na nga yung yung in-order ko kahapon na graba. At ang kasunod na niya ay yung buhangin. Pandagdag dito sa mga para na yan din sa sa taas, sa pag gumana ng forma para sa poste. Yan yung 6 na poste sa taas, tapos yung walo at yung isang nasa extension yung gagawin niya. Ayan, may gagawin dyan yung sa maliit na extension na yun. Ayan, sana hindi sila abutan ng hapon, kasi pag hapon ay sinasarado na yun doon sa dulo itong boulevard, kasi binibigyan naman ng pagkakataon yung mga nag-avail doon sa unahan na mga stall para hindi may istorbo, kasi pag open yung mga kaskaserong mga nakamotor, yun ang problema, kasi baka makadisgrasya sila. Kaya yung ginagawa ng mga pulis ay hinaharangan dun sa sa pagkatapos dun sa pataas. Ayun, hinaharangan na nila para hindi na makapasok yung mga sakyan, kasi may naman designated parking area dun sa gilid bago tumaas. Yan po, kaya kahapon nga
nasarado na ako ng ano. Sana may atid pa ako dito sa bahay. Dito ako dadaan sa boulevard, kaya lang sarado na, kaya umikot ulit ako. Doon na lang ulit sa kabilang kalsada. Ayan. At doon ko na ano, napagtanto na ganun pala yung kalakaran. Kahit hindi nila sabihin ano, common sense. Kaya ganun. Ayan. At patuloy ko silang ano, gumagawa noon sa ano, sa taas, first floor. Yan yung side wall at may portion ng front asintada, front wall. Yan. At siguro tatapusin na muna nila yan ng Kuya Carpenter. Yung ano blocks pala kanina hindi ko na nakunan. Ayun yung nasa taas, yung in-order ko para sa dyan sa ano, pang asintada sa first floor. At pagkatapos siguro ng ano niyan ay dun na sa taas, kasunod. Baka mahuli na yung pagkatapos sa taas, baka yung hagdan ang isunod. Kaya pa naman kasi gumawa kami ni Edwin nun ng ano, yan tungtungan para may daanan pataas. Hawang hindi pa nagagawa yung ano, hagdan. Kaya ayun. Ay, grabe yung ano dito kagabi, talagang alas 3, lampas alas 3 yung ano, tinda. Yung naiwan na naman dito ay kaming tatlo dito sa ano, dulo. Yung nasa una ng isa, yung mailaw, ay maagang nagsara kasi ano, yung customer, siyempre depende sa customer. Kami ano na alas 2 na, ano pa yung ano, customer, tatlong grupo pa. Kaya yan, puyat ulit. Kaya lang ganyan talaga yung ano, sakripisyo dito. Yan. Hindi pwedeng alam naman ano, sabihin namin umalis na kayo. Kasi ano na, umaga na ano, pinapatapos naman namin yung iniinom nila. Saka yung ano, kantahan, ininahan na lang yung video, okay, para baka may magreklamo naman. Ni ano na yan pinagawan namin, pinilagyan namin ano, yung volume control sa likod, kaya pinipiit na lang. Ayan. At ito palang mga bilin na to dito sa bypass area hanggang ngayong December. Ayan, yung judgment nito hanggang matapos itong December. Siguro baka sa, hindi ko lang alam kung kailan yung awarding nito, kung sinong nanalo. Pag ganitong oras talagang ano, walang katao-tao dito sa boulevard. Ayan. Yung mapapansin nyo, pumakagawin ni ayan, parang katulad yung una, marami na namang stock. Pero yan yung sinasabi kong ano, yung nag-avail ng ano, ng yung pinost nila na space para sa bazaar. Yan, mga bilhin na to. Talagang effort sila para pagandahin yung mga ano, bilhin. Kasi ano to, malaki yung premium nito. 40,000 yung pagkakarinig ko. 40,000 yung ano, yung premium itong bilhin. Barangay ni Jesus, may parol pa. Ayan. Ayan, dito sa dulo ay ano na lang kami, 4 yung nasa ano, bagong operate na naman yung katabi namin sa dulo. 4 na lang kami dito. Ayan, yung barangay ito kalagay. Pero may bilhin. Siguro isa na lang yung ano nito, yung the judge. Siguro at saka bilhin.
Mhm. Yan yung mga nakita nyo pong mga stall. Yan yung inabil. At ito pa yung ano, yung mga may blue. Yan pa yung hindi na-avail. Yan yung dapat talaga nilang ano, singilin kasi yun ang nasa programa nila. Yan. Halos puno na. Ito na lang yung hindi na ano, siguro yung mga nag-avail. Pero mapupuno to eh. Sigurado kahit medyo may kalakihan yung babayaran nila. Kasi dun sa ano, dun yung perya. Tapos dito talaga yung sentro ng ano, komersyo. Kasi dun yung daanan. Di syempre yung mga tao dadaan muna dito. O kaya marami na silang pagpipilian kung anong pagkain o mabibili. Kasi sari-sari yung tinda dyan. Ayan. Yun na lang yung kulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na lang. Yan, dapat yung ano talaga nila. Kaya lang dahil sa may nagtitinda dun sa unahan ay talagang inubos nila yung ano, parang ano baga mayalong persa ganyan. Ito sakop pa to ng Divina Pastora, Barangay Divina Pastora. Talagang yung kapitan dito ay stricto ano, kasi income naman yan ng barangay. Eh, hindi natin yung mga ano, yung sisisi yung talagang hingan sila ng ano, yung bayad dyan sa ano, pwesto. Ayan, papakita ko po kung hanggang saan yung Barangay Divina Pastora. Ayan, ito po yung boundary ng Barangay Divina Pastora. Ayan, ito po. Ito yung boundary. Tapos ito po, San Rafael na to. Barangay San Rafael. Barangay San Rafael na po ito. Kaya hindi na kami kasama dun sa ano, sa iniingan nila dapat. Kasi yung kapitan nga dito, wala namang alam dito sa nangyayari dito sa ano. Alam nila niya may ano, may event. Yan, may basa. Pero sa mga nagtitinda, regarding sa mga nagtitinda dito sa barangay niya, wala naman. Kaya doon nga ako nagtataka eh. Saka ano, isa pa, hindi pa naman to ano, turnover. Pero nagagamit nila, pinaparintahan. Kung plasada, okay lang sana. Plasada. Kasi normal naman yan sa ano, nagtitinda, yung plasada. Sa market, kasi nasa pangalan ng LGU yung market. Kaya talagang parerenta nila yung ano doon, yung mga pwesto. Yun talaga, malaki yung karapatan nila doon na magparenta. Pero dito sa bypass, kaya na lang po yung ano, magsabi kung talagang dapat ba na ano sila magparenta dito. Kahit may question sila, ganyan. Sabi, dapat ano, matulungan yung mga nagtitinda. Tutulungan yung nagtitinda. Sa nangyayari, bago matulungan yung nagtitinda, yung nagtitinda muna ang tutulong. Kasi magbabayad ng ano renta. Pero ang pagkakalam ko, kapag may guhit, yun talagang ano. Tapos yung mag-aabil doon sa munisipyo, doon sa treasurer's office, yun ang talagang magre-renta. Pero kung hindi ka naman mag-aabil, iba't ka naman magbabayad. Kaya nga doon sa post nila ano, yun nga, mag-aabil, doon na lang
pumunta sa munisipyo, doon na lang magbayan para may pwesto sila. Yan, matagal na kami dito nakapisto kahit wala pang mga ganyan. Nasabi ko na nga dun sa una kong vlog na hindi pa tapos tong ginagawang to, yung mga trabador kasama yung foreman ay dyan sa amin kumakain kasi nagtitinda kami ng merienda, snack, mas merienda umaga at saka hapon. Kaya yun din ang nagsabi sa amin na pag nagawa yan pwede kayong magtinda yan, total naman karugtong naman nung lupa nyo, yung pipistuhan nyo. Kahit nga kami nakakuha ng porsyon, konting porsyon dito sa lupa namin, kahit hindi kami binayaran, okay lang. Kaya kami, ito na lang, pumipisto kami dito para kahit pa paano may konti kaming kitain sa ganitong paraan na pagninegosyo, kahit maliit lang yung kita. Tapos biglang may ganun, kahit hindi ka nag-avail, inaano nilang magbayad daw. Pwede ba yun? Hindi ka nag-avail pero magbabayad ka. Isa nila, yung gustong mag-avail, punta na lang sa munisipyo at doon magbayad. Paano yung hindi nag-avail? Pero inaabison pa rin nilang magbayad kahit hindi nag-avail. Kasi daw, sakop daw, sabi. Sakop daw nung basara. Dapat sana kinumpleto nila yung pintura hanggang doon sa dulo. Yung problema dito sa gobyerno. Kunti na nga lang yung kinikita mo, tapos ganun pa, ikaw pa yung para bang may donation ka. Ayan, lang to, una ko lang nararapat ba yung ganyan talaga. Ayan mga gawin at yan na muna po, hanggang dito na muna po yung update natin. Medyo nasingitan natin ng ganitong saloobin kasi baka mamaya bumalik na naman yung nangungulit sa amin. Pero kahapon ay kumuha na ako ng barangay business permit para naman kung sakaling babalik sila ay may pakikita kaming papel na itong pagtitinda namin dito sa aming barangay, dito sa bypass, ay legal. At nagbayad kami, syempre. Kasi may bayad yung kung pagkukuha ka ng clearance ng ganyan sa business, may bayad. Yan, income yan ng gobyerno. Kaya hindi naman masasabing libre kaming nagtitinda dito, walang bayan. Kahit nga pwede naman, kasi tulong na lang ng gobyerno yung ganun, para makatulong talaga sila ng totoo. Yan, dito lang naman nagtitinda. Saka ito, kapag umulan ay wala. Minsan nga nung una na yung dating mayor, may din pasingit, pero hindi naman kanya, may pasingit ding mga ganyan na event. Kapag Sabado, ayun, talagang may schedule sila, may concert o kung anong event, ay talagang ilinalagay nila sa gitna ng kalsada yung stage. Di harang, hindi nakakadiretso yung ibang customer namin dito sa dulo, kasi hindi na nila pinapadaanan. Na pwede namang ilagay nila sa gilid kasi malawak naman tong boulevard. Kung mapansin nyo, yan, malawak yan. Pwede sa gilid ilagay yung stage para sa gitna pwede pong daanan.
Kung sinong may gustong manood, kasi hindi naman nila ma-accommodate lahat ng tao diyan. Pag hinarangan nila sa gitna, crowded na crowded. Kaya nga yung iba talagang tiyatsaga na lang maglakad kahit malayo papunta dito para yung makapag-unwind ba sila. Kasi yun lang naman ang sadya nila dito sa Boulevard, makapag-relax, yung hangin, kanta-kanta, yan, may kunting inom, ganyan, kaka-relax sila. Pero kung hanggang doon lang yung tao, exhausted yan, medyo yan, stress sa iba. Buti yung mga party goers okay lang, pero yung mga ayaw naman sa ganun, ayun, imbis na makapag-relax sila ay hindi, ay wala naman kami magagawa dito sa dulo kung ganun yung palaging nangyayari. Kasi yun ang kagustuhan nila. May sila may puder sa ganyan, kahit nga hindi dapat hinarangan ang daanan, kaya lang ginagawa nila dahil may event sila. Ayan. At wala kami magagawa doon. Puna ko lang. Kaya bakit para bang compulsory ba yung kahit hindi naman kami kasama doon sa liguhit, parang compulsory dahil nagtitinda ka, magbayad ka, parang ganon, no choice. Hindi ba kami pwedeng magreklamo? Kasi hindi naman sila nakikinig may na kami, may rason. Napakalayo namin dun sa yung sa sentro ng mataong lugar at maraming yung mga stall na na-avail nila. Kung parang nanggagaan na lang kami, yung konti, kung sinong mapapadpad dito, yun na lang ang magiging customer namin o bibili sa mga paninda namin. Kaya kung walang lumusot ditong mga tao, lugi yung tinda. Kagaya nung una-una, may isang beses kaming maraming linuto, tapos may event dyan narangan yung yung kalsada, halos walang nakakalagpas na tao, konti lang yung mga taga rito. Siyempre ang bata naglalaro, wala, lugi, tinapon lang namin yung paninda. Ganun yung nangyayari. Na pwede naman silang mag-event na sa gilid lang. Malawak naman tong boulevard para ba free yung tao kung saan ang gusto nila, kung saan sila gustong pumunta, free sila. Pero pag ganyan na harang na, talagang baka nga yung ibang nakabil nung nila stall ay magreklamo din sa kanila. Kaya lang wala din magagawa kasi yun ang mangyayari. At sa negosyo ganyan talaga, minsan may okay yung pasok ng income, minsan wala, minsan talaga lugi. Ayan, ganun yung negosyo. Pero yung ganyan na parang hanggang dito lang kayo kasi may dito, okay na kayo dito, kumpleto naman dito, wag na kayo dun sa dulo, ganun. Perwisyo baga sa ibang nanininda o namumuhunan kahit konti, na ganyan yung nangyayari. Pero